po sa ating lahat. Muli, sa Diyos ang lahat ng papuri. Salamat sa Diyos sa kanyang mayamang biyaya at kahabagan na ibinuhos sa bawat isa sa atin. At ngayon ay malaya tayong makakalapit sa Kanya. Purihin ang Diyos. May ganito tayong pagkakataon na magkasama-sama. At sa pagsasama-sama natin ay maaaring ang presensya ng Diyos ay makakilos sa bawat isa po sa atin. Ang iba sa inyo ay nasa inyong mga kwarto, nasaan man kayong bahagi ng inyong mga tahanan. Ang iba ay nasa ibang bansa, kasalukuyan ngayon ay nagtatrabaho, nasa break time ka, o kaya naman ang iba ay nasa biyahe. Hayaan natin na maranasan mo, kapatid, yung presensya ng Panginoon. Ito ang kagandahan kapag ka nagsasama-sama tayo para sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. We are creating an atmosphere na kung saan malayang makakakilos yung presensya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya purihin ang Panginoon, awitin po natin. We are standing in the presence of God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Hayaan nyo mga kapatid, kung saan man kayo naroon, ito'y maging banal na dako sapagkat nandoon ang presensya ng Panginoon. Inuulit ko, saan man kayo naroon ngayon, ang kinin natin, ito'y isang banal na dako sapagkat ang presensya ng Panginoon ay naroon. Ang presensya ng Diyos ay nananahan sa bawat isang nakipag-isa sa Kanya. Kaya isang tiyak, kasama natin ang Panginoon sa mga lugar na kinalalagyan natin ngayon. Sige, sama-sama nating awitin. We are standing on the holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise
kay Satanas. Ang pamilya mo ay hindi para sa kaaway. Yung lugar na kinalalagyan mo ngayon, hindi yan sa kaaway. Yan ay sa Panginoon sapagkat sinasamahan ka ng Panginoon. Ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Hallelujah. Sabihan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. I just want to praise you. Hallelujah. Praise you, Jesus. I just want to praise you and lift my hands and say that I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. I just want to praise you. I just want to praise you. Amen. And lift my hands and say that we love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Hallelujah. Hallelujah. Sa Diyos, sa Ama ng aming Panginoong Yesus, sa inyo po ang lahat ng papuri. Kaming lahat po sa oras na ito ay nagpapakumbaba. Patuloy na inihiling ang inyong mayamang biyaya at kahabagan. Hugasan niyo po kami ng inyong makapangyarihang banal na dugo. Anumang karumihan o kasalanan na nakikita niyo sa amin, alisin niyo po ito, aming Ama, sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at ng inyong banal na dugo. Salamat po, Diyos. Inaangkin po namin na malaya po kayong makakilos sa buhay ng inyong pong mga anak sa pamamagitan ng inyong mga salita at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po sapagkat meron kaming Diyos na palaging malalapitan, na hindi kami binibigo. At kayo po yon, Panginoon. Sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sa Diyos ni Haring David, sa Ama ng aming Panginoong Yesus, sa Diyos na lumalang ng langit at lupa, sa Diyos na umibig sa amin ng walang katulad, sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Pagpalain niyo po kami sa umagang ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa ngalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng Roma, Kapitulo 2, sa talatang 12 hanggang 13. Roma, Kapitulo 2, sa talatang 12 hanggang 13. Uusad na po tayo sa verse 12 hanggang verse 13. Magandang araw po sa ating lahat. Mga kapatid, purihin po ang Diyos. Sapagkat ang lahat nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. Sila hahatulan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din. Verse 13. Sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kung di ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Alam naman natin, nung mga nakaraan pa ating pinag-aaralan, na itong mga Hudyo o yung bayan ng Diyos na pinagkatiwalaan ng kautusan, yung mga sulat ni Moises,
Inaakala nila na mas higit sila kaysa sa mga hintil dahil sila yung mga pinagkatiwalaan ng kautusan. At itong mga hintil, samantalang hindi sila yung pinagkatiwalaan ng kautusan, kaya mas nakahihigit kami kaysa sa inyo. Yun yung tingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili. Pero dito, naisiparating ni Apostol Pablo na yung mga nagkasala na wala ang kautusan, tatanggap sila ng parusa sa Diyos. Yung mga tumanggap ng kautusan at nagkasala sa kautusan, parurusahan din sila ng Diyos sang-ayon sa kautusan. At ang totoo, lahat ay nagkasala. Yung mga hindi pinagkatiwalaan ng kautusan, nagkasala. At maging yung mga pinagkatiwalaan ng kautusan ay nagkasala din. Inaakala ng mga Hudyo, dahil sila yung pinagkatiwalaan ng kautusan, nakahihigit na sila sa mga hintil. Ang hindi nila alam na kaya sa kanila ipinagkatiwala yung kautusan para palabasin na sila rin ay nagkasala. Dahil yun naman talaga yung layunin kung bakit may kautusan para palitawin yung ating mga kasalanan upang makilala natin na tayo ay nagkasala sa Diyos. Kaya patunay lang na nagkasala talaga yung mga Hudyo o yung mismong bayan ng Diyos na kanyang pinili. Sa kanya, ibinigay niya yung kanyang kautusan sa kanila. At ito ang magdadala sa kanila o magtuturo sa kanila patungo kay Kristo. Sa madaling salita, lahat ay nagkasala. May tatlong bagay akong napansin dito sa mga talatang binasa po natin. Una, yung salitang ang lahat ay nagkasala. Pangalawa, hindi dahilan ang kawalan ng kaalaman sa kautusan upang hindi tayo maibilang na makasalanan at mahatulan sa kapahamakan. Ulitin ko po yung pangalawa. Hindi po dahilan yung kawalan ng kaunawaan, yung kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos para hindi tayo hatulan ng Diyos. Ang pangatlong napansin ko po dito, yung hindi sapat ang kaalaman o yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos kung ito po ay hiwalay sa pagsunod sa salita po ng Diyos. Hindi sapat yung napapakinggan lang natin o alam natin yung salita ng Diyos. Kung hindi natin to ginagawa, wala rin po itong kabuluhan. Puntahan muna natin yung una pong nasabi ko sa inyo, yung lahat ay nagkasala. Madalas ko po itong sinasabi noon pa, the greatest dilemma of humanity, ang pinakamalaking suliranin ng sangkatauhan sa buong mundo ay ang kasalanan. Ngayon, ang pinakamalaking suliranin o problema na nakikita ng tao ay yung COVID-19. Mga kapatid, wala akong nabasa sa Biblia na hatulan ng Diyos ang isang tao sapagkat meron siyang sakit. Hindi hahatulan ng Diyos ang tao dahil sa kung ano ang nararanasan natin sa pisikal na katawan. Sa anyo ng ating katawan o ng ating pisikal na katawan. Hindi tayo hahatulan ng Diyos dahil sa kung ano yung posisyon mo sa trabaho. Meron lang isang dahilan ng Diyos kung bakit may dahilan siya na ang isang tao ay hatulan niya na mapahamak sa impyerno. At walang iba kundi ang kasalanan. At mga kapatid, isang malaking suliranin na hindi maipaliwanag ang laki ng suliranin ito. Ang suliranin ng kasalanan. The greatest dilemma of humanity is sin. Ang pinakamalaking problema mo, kapatid, at ang problema ko, hindi yung coronavirus. Ang pinakamalaking problema natin ay ang kasalanan. Alam niyo ba, isa sa nakikita kong idinulot nitong suliranin na ito ng kasalanan, yung pagkapantay-pantay nating lahat sa paningin ng Diyos. Na tayong lahat ay pantay-pantay, at yung pagkapantay-pantay na yon ang magdadala sa atin sa hatol ng Diyos na nagsasabi, lumayas kayo, umalis kayo sa harapan ko. Doon kayo sa dagat-dagatang apoy at parurusahan araw at gabi magpakailan-kailan paman. Hindi porket may posisyon ka sa trabaho, tapos yung katrabaho mo mas mababa sa iyo, nakahihigit ka na sa kanya. Ang totoo, sa paningin ng Panginoon, lahat tayo ay nagkasala.
Walang mataas, walang mababa, walang malaya, walang alipin, walang maputi, walang maitim, walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay nagkasala. Yun ang conclusion ng Panginoon sa nakikita niya sa buong mundo. For all have sinned and fall short. Lahat kayo ay nagkasala. Lahat kayo ay karapat-dapat sa aking galit. Nakapasa ka ba sa board exam? Hindi ka ba nakapasa sa board exam? Nagka-COVID-19 ka ba? Hindi ka ba nagka-COVID-19? For all have sinned. Lahat ay nagkasala. Ipagmamalaki mo ba kung anong meron ka ngayon? Dahil wala yung iba nun, meron ka nito? May kakayanan ka nang magmalaki para sa iba? Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 9, ano nga? Question mark. Ano nga? Tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila? Tayo ba ay may mas lalong magandang kalalagayan kaysa sa kanila dahil sa kung ano yung nakikita mo sa sarili mo? O ano yung nakikita natin sa ating sarili? Tayo ba ay may mas kahigtan sa iba dahil sa kung ano yung posisyon natin ngayon? O dahil sa kung ano yung meron ka ngayon? O dahil sa kung ano yung kulay ng iyong balat? Mga kapatid, sa mata ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala. At sabing ganon, hindi sa anumang paraan. Lalo ka bang mabuti kaysa sa kanila? Hindi sa anumang paraan. Sapagkat ating kapwa ay sinasakdal muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Ito yung suliranin, mga kapatid, na kahit sinong bansa ay hindi makakaimbento ng solusyon para maialis tayo sa pagkalagsak o sa pagkalugmok sa kasalanan o pagkaalipin sa kasalanan. Kung nababalita ngayon na ang Russia ay nakaimbento na ng vaccine sa COVID-19. Itong kasalanan, kahit sino mang magaling na tao, walang magiging sagot para sa bagay nito. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus lang natin. At merong naging sagot ang Diyos para ang kasalanan ito na umaalipin sa atin, makalaya tayo dito. At walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya lang, kapatid, the person of the Son of God, Jesus Christ. At naging matindi ang epekto sa atin ng kasalanan ito. Nagkakaroon ng iba't ibang suliranin ng tao dahil sa kasalanan. Sapin-sapin na kahirapan ang dinanas natin sa mundong ito because of sin. At kung yun yung naging dahilan ng sapin-sapin na suliranin natin sa mundong ito, bakit yun ang umaaliw sa marami sa atin? Kahit mananampalataya na tayo. Ulitin ko po. Nakakalungkot minsang isipin na kung ano yung naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng patong-patong na suliranin sa mundong ito. Yung kasalanan. Kung ano yung naging dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun pa ang umaaliw sa maraming mga mananampalataya sa mga oras na ito. At mga kapatid, panahon na para tayo magpasya na humakbang sa pagsunod sa ating Panginoon. Kung bakit nagkaroon ng COVID-19, tatanungin niyo po ako, bakit merong mga sakit at karamdaman? Dahil po yan sa kasalanan. Walang ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang tao. It is because of sin. Bunga po ito ng kasalanan, yung ating pong pagkakasakit sa katawan. Ang sabi ng Psalms 38 verse 3, walang kagalingan sa aking laman dahil sa iyong pagkagalit. Ni may kaginhawaan man sa aking mga buto dahil sa aking mga kasalanan. Yung ating mga pagkakasakit ay dulot po ng kasalanan. Yung mga malalakas na bagyo, kung bakit nagkakaroon ng mga malalakas na bagyo na dumarating sa mga bansa, dahil din po yan sa kasamaan ng tao. Ganito ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 25 verse 32 ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon muli sa kahuli-huliang bahagi ng lupa. Ultimo yung mga bagyo na dumarating sa mga lugar o bawat bansa ay ito'y simbolo ng galit ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Yung mga tsunami, yung pag-angat ng tubig papunta sa lupa, yan ay simbolo rin ng galit ng Panginoon dahil sa kasalanan ng tao.
sa Book of Amos chapter 9 verse 6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Bakit kaya nagkaroon ng malaking tsunami? Bakit kaya yung dagat napunta dun sa lupa? Panginoon ang kanyang pangalan. Ang Panginoon ang nagpadala noon. Dahil sa kasamaan ng tao, nagpadala ang Diyos ng tubig papunta dun sa lupa. Ang totoo, nilikha ng Diyos ang mundo natin na may hangganan ang bawat lupa. May hangganan lang kung saan dapat pumunta ang karagatan. Pero isipin mo, yung dagat mapupunta sa lupa, kilometro ang inaabot para pumunta sa lupa at makapuksa, makapatay ng maraming buhay. At yun ay ang gumagawa nun, ang pangalan niya, sino po? Isang pangulo ng isang bansa, ang Panginoon ang may gawa po noon dahil sa kasalanan. At alam niyo mga kapatid, karamdaman, bagyo, mga kalamidad na nangyayari sa paligid natin, bunga ito ng kasalanan, pero hindi pa talaga ito yung ganti ng Diyos sa kasalanan. Yun po ang nakakalungkot. Kung tutuusin, itong coronavirus na ito, yung mga nangyayaring kalamidad sa paligid po natin, Panginoon, hindi pa ba sapat yung galit mo na ito para sa amin? Yun ang totoo, kapatid. Hindi pa sapat yan. Bunga yan ng kasalanan natin, pero hindi ibig sabihin yan na yung hatol ng Diyos. Ang sabi ng Psalms 103 verse 10, siya'y hindi gumawa sa atin ayon sa ating mga kasalanan. Kapatid, kung nagkaroon ka ng sakit dahil nagkasala ka, hindi pa talaga yan yung ganti ng Panginoon. Hindi pa talaga yan yung sapat na ganti ng Panginoon sa isang taong nagkasala. Siya'y hindi gumawa sa atin ayon sa ating mga kasalanan. Ni gumanti man sa atin ayon sa ating kasamaan. Hindi pa talaga tayo ginagantihan ng Panginoon sa mga kasamaang ginawa natin. Kung magpadala man siya ng malalakas na bagyo, anumang kategorya ito o anumang lakas nito, marami man ang mamatay, hindi pa sapat para gantihan ng Diyos ang kasalanan. Ganon pinakikitunguhan ng Diyos ang kasalanan. Samantalang yung iba sa atin, napakababaw, tumatawa pa tayo pag nagkakasala. Pagka sumusuway tayo sa Panginoon, marami sa atin, nagagalak pa tayo, naaaliw pa tayo. Samantalang sa Diyos, ang pakikitungo niya sa kasalanan, handa niyang ibigay ang buhay ng kanyang anak. Alisin lang tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. At kapatid, hallelujah, hindi pa sapat ito. Kung meron mang maigaganti ang Diyos sa kasalanan, alam niyo kung ano? Kamatayan. At hindi basta kamatayan, ikalawang kamatayan na magdadala sa atin sa dagat-dagatang apoy, pahihirapan doon araw at gabi, magpakailan, kailan paman. For the wages of sin is sickness, for the wages of sin is typhoon, for the wages of sin is earthquake, no. For the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan, hindi karamdaman, hindi bagyo, hindi lindol, kundi kamatayan. At yun ang tinutukoy na kamatayan doon, it is not just a physical death. Kamatayang walang hanggan, mapahamak sa impyerno. At mapahamak doon magpakailan-kailan paman. At ito pa ang isang malaking suliranin sa kasalanan, yung lawak ng pinsala na idinulot ng pagkakasala. Yung salitang for all, yung Romans 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Doon pa lang sa unang salita, for all, lahat, hindi kalahati ng tao sa buong mundo ang nagkasala. Lahat ay nagkasala. Kung ngayon sa Pilipinas, meron palang 100,000 plus ang may COVID-19 at marami pa ang wala, 100 million ang population natin Mga kapatid, 1%, sabihin natin wala pa. Napakaliit ng porsyento ng merong may COVID-19 sa Pilipinas sa laki ng populasyon po natin. Ito matindi. Ang kasalanan, hindi mo na kailangang mahawaan ka. Meron ka na niyan. Kurutin mo nga yung katawan mo. Sabihin mo, merong kasalanan sa loob nito Na si Kristo lang ang makapagpapalaya.
For all have sinned. Hindi na natin kailangan mag-countdown, hindi na natin kailangan magbilang pa kung ilan ang may kasalanan. Tapos na ang bilang, kapatid. For all have sinned. Pastor, ilan ba ang nagkasala? Sa Africa, sa Amerika, ilan ang makasalanan? Sa Pilipinas, ilan na po ang makasalanan? Meron bang bansa na hindi nagkakasala? For all have sinned. Kasalanan ng isang malaking problema ng buong mundo. Natatanging problema ng buong mundo na walang solusyon. At yun yung kasalanan. Ngunit salamat sa dakilang pag-ibig po ng Diyos. Ayaw niya na manatili tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Pinadala niya yung vaccine para tayo po ay maalis dun sa lusak ng pagkakasala. At walang ibang solusyon kundi ang Panginoong Hesus lang. Wala ng iba. At si Jesus, dahil sa kanyang kamatayan, maaaring maisama yung iyong makasalanang pagkatao sa kamatayan kung ikaw ay makikipag-isa sa Kanya. Tuluyang mailalayo sa iyo yung iyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng 3 araw at 3 gabi niyang pagkakalibing. At magkakaroon ka ng bagong pagkatao, kapatid. Bagong pagkatao na lumalakad sa kanyang katwiran at kabanalan. Bagong pagkatao na puno ng pag-asa dahil si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay. Ang pangalang Hesus ay hindi isang doktrina. Ang pangalang Hesus ay hindi isang aralin. Ang pangalang Hesus hindi isang salita na kailangan kang magkaroon ng impormasyon sa Kanya. Si Jesus ay isang persona, buhay at totoo at makapangyarihan sa lahat na maaari mong maranasan. Sa Kanya magkakaroon ka ng bagong buhay. Sa Kanya magkakaroon ka ng tunay na pag-asa. Sa Kanya magkakaroon ka ng tunay na kagalakan, kapatid. Kung mararanasan mo siya sa buhay mo. Sa pamamagitan niya, magkakaroon ka, kapatid, ng isang buhay na magiging kagamit-gamit para sa layunin ng Kanya pong kaharian. Purihin ang Panginoon. Ano man ang laki ng suliranin ng kasalanan, ang sabi ng isang awit, Amazing Grace, kamangha-manghang biyaya ng Panginoon. Napakarami kong kasalanan, hallelujah, pero napakalaki ng biyaya ng Diyos na may kakayanang mag-alis ng kasalanang ito. Kaya purihin ang Panginoon, mapalad ang sino mang pinalaya ng Panginoong Hesukristo. Pinagpala ang sino mang pinalaya na ng Panginoong Hesus. Kailangan nating ma-appreciate yon. At mga kapatid, gusto ko lamang pong magtapos dito dun sa pangalawang binanggit ko kanina na napansin ko sa mga talatang binasa natin. Hindi po excuse at dahilan para sa atin na sabihin, hindi naman ako nagkamali kasi hindi ko naman alam na mali pala yung ginawa ko. Para bang lumabas ka ng bahay ninyo, nagmotor ka, tapos wala kang helmet, nakatsinelas ka lang, hinuli ka ng traffic enforcer. Nakatsinelas ka lang, wala kang helmet. Hindi ko po alam Di ba meron tayong kasabihan that ignorance of the law excuses no one? Nasa Bible po yan. Hindi po dahilan na wala tayong alam sa salita ng Diyos para kaawaan niya tayo sa araw ng paghukom at wag na lang parusahan. Total, wala ka namang alam sa Bible. Nung nagkakasala ka, wala ka namang alam sa salita ko. Sige, hindi na kita parurusahan. Kapatid, hindi dahilan yon. Ang sabi ng Leviticus chapter 5, verse 17, at kung ang sino man ay magkasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na inutos ng Panginoon na wag gawin, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kanyang kasamaan. Napansin niyo po? Kahit hindi daw po natin alam yung salita ng Diyos, o wala tayong alam kaya natin nagawa yung mali na yon, hindi porket hindi natin alam, hindi na tayo parurusahan ng Panginoon. Ignorance of the Scripture excuses no one. Yung kamangmangan sa salita ng Diyos, hindi ibig sabihin niyan, excuse ka na sa parusa ng Panginoon. Kaya nga po may mga ganitong pinahihintulutan ng Diyos na live stream. May mga ganito ng pagkalat ng salita ng Diyos sa buong mundo. Alam niyo ba, nag-research ang mga churches sa Amerika. Nagkaroon ng mataas na increase ng pagpapahayag ng mabuting balita at salita ng Diyos.
because of lockdown. Simula nung nag-lockdown, mas marami at malaking bilang ang nakarinig ng salita po ng Diyos. At ito'y patunay, mga kapatid, na wala tayong maidadahilan. Ignorance of the law. Ngayon, hindi ka na pwedeng maging ignorante sa salita ng Diyos. Marami sa kakascroll mong ganon. Isa sa mga nakita mo, marami sa mga nakita mo may nangangaral ng salita ng Diyos. Pero nilalagpasan mo lang. Kapatid, gumawa ang Diyos ng paraan para makilala mo siya kung hindi mo pa siya nakikilala. Kapatid, gumawa ang Diyos ng dahilan kung ikay mananampalataya na para lumakas ka sa pananampalataya. Kaya po, purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa sapat na oras na ipinagkaloob niyo po sa amin para kami po ay paalalahanan ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa buhay ng inyong mga anak na nakikinig ngayon sa iba't ibang mga lugar. Kayo po ang patuloy na kumatagpo sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Marami po sa kanila sa oras na ito, Panginoon, ang walang trabaho, ang walang mapagkuhaan, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Pero salamat po, aming Ama. Merong Diyos na kagaya po ninyo na magpo-provide, Panginoon, ng pangangailangan ng aking po mga kapatid. In the name of Jesus. Patuloy, Panginoon, na pagpalain nyo ang mga kapastoran, ang mga manggagawa, ang inyo pong mga anak, aming Ama, na nanonood po sa oras na ito. Pinagpapala po namin ang Masaredo family, ang mga fellowship, iba't ibang mga fellowship na nakakasama namin sa pagtitipon pong ito. Salamat po, aming Ama. Kayo rin po magpala sa lahat ng mga district supervisors ng Door of Faith Church at sa lahat po, Panginoon, ng mga distrito. Maraming salamat po, aming Ama. Mapalad po kami sapagkat kami nakikilala po ninyo. Salamat po, O Diyos. Naniniwala po kami mula sa COVID-19 na ito, mula sa mga pangyayaring ito na sa tingin namin ay hindi maganda. Lilitaw ang mabuting bagay, Panginoon. Mabuting bagay sa ikaliligtas pa ng maraming mga kaluluwa. Mabuting bagay para sa lubos pa naming ikasasakdal bago sa inyong muling pagbabalik. Marapat kayo sa isang birhing babae na ikakasal para sa inyo. You deserve a virgin bride. Pakasakdalin niyo ang inyong mga anak. Palayain niyo po, aming Ama, ang bawat isa po sa amin. At naniniwala kami at patuloy na sumasampalataya na darating ang isang tagpo na kami ay haharap sa iyo na hindi mapagwiwikaan ng anuman upang mahatulan magpakailanman. Bakos mapagwiwikaan niyo kami ng mga salitang, "Well done, my good and faithful servant." Halina kayo, magpahinga kayo sa aking piling, kailan pa man. At yan na po ang pinakamabuting bagay na pwedeng mangyari sa buhay po namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Magandang araw po sa atin. To Jesus alone be the glory. Hallelujah.